Ayan. Punta lang ako rito para sa sa agahan ng asawa ko. Nagsasawa na siya sa cinnamon eh. Kaya iba naman ay ibibigay ko sa kanya. Pwede na ako mag-business ng cinnamon roll. Madali lang naman eh. Magbubukas ako ng Ayan, Happy Valentine's Day. Ngayon tayo ay mag-vlog sa groceryhan naman. Titingin tayo kung ano ang mabibili natin regalo sa asawa ko na gulay. Ipra-prank natin. Hindi. Bibili ako ng grocery lang. Kasi walang asawa ko rito. Nasa trabaho. Need niya work every day. Kasi maraming beer. Maraming beers na dumarating araw-araw. Kaya kailangan naming hardworking. Ayan. Tara sa groceryhan. Ayan. Medyo mainit-init ngayon. Hindi masyadong malamig. Kasi nailalabas ko tong kamay ko. Kasi kapag hindi ko tayo nailabas, inilalagay ko sa bulsa parati. It means, malamig na malamig. Freezing. Kapag hindi mo nailabas itong mga daliring ganito lang. Nako, freezing. Hindi, parang inilagay mo sa frozen refrigerator. Ganon yun. Yung bang hinahawakan mo yung yelo. Hindi pwedeng matagal. Ayan ang taxi. Ayan may mga party sa taas. Mga student yata yan mga sa university. Ayan. Parang may sila. Valentine's Day kasi ngayon. Kaya ganyan yan. Ayan. May ka-Valentine's date sila dyan. May party sila. Ay, ano kaya ang regalo ng asawa ko mamaya sa akin? May Valentine's Day. Pera o kahon? Pera kahon or flower. Ano ba to? Ba't araw-araw sarado na lang itong likar ng to? Parang walang bumibili rito masyado. Kasi yung mga bumibili nandun sa sa loob ng shopping mall. May rin dyan likar na rin na isa. Mas pipiliin pa nila dyan sa sa loob kaysa dito sa labas. Ay, napakalamig, grabe. Ayan. Nanginginig na naman ako. Ayan, puro may mga ka-date. Hindi ko ma-date ang asawa ko. Mamayang gabi pa kami mag-date. Ayan. Lola at lolo kasama ang apo. Nag-date sila. Ayan. Saan tayo? Ayan. Tignan nyo yung mga bilihan ng mga gold, 20% discount. Itong office shoes, it means branded ang mga yan. Mamahalin yan dyan. Pero nag 40% quality ang mga sapatos dyan. Aba, ano to? It's on sale yung hindi ko alam kung diamante to. Nag-on sale na. Dati 19,000. Naging 9,000 na lang. Ayan. Wow. Kamahal naman. Mahal. Dati, nakabili ako ng alahas sa isang Pilipina rito sa Czech. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Kaso nga lang, nung ko sa Taiwan, pina-check ko kung totoong gold ba yung binibinta niya. Kasi
para ano, makumpirma ko. Kasi sa bala ko sanang bumili sa kanya tapos ibibusiness ko rin. O di para sure ako bago ko ibenta yung alahas na yun. Ipacheck ko muna sa alasan para walang problema sa akin. Kaso nga lang nung ang mahal pa naman ng gramo na na binta niya sa akin. Ang grams na binta niya sa akin 1,700 something, di ko na maalala. Sa crowns yun ha. Mga exchange rate na yun, mga i-convert mo yun, maaabot na ng 3,000 kasi malaki ang palitan ng piso ngayon. Ngayon ha, hindi ko alam nung last year yata yun nakapili ako noon. Oo, or last 2 years. Nung pinacheck ko sa alahasan sa Taiwan, sabi niya, peke raw yung alahas ko. Aba? Sabi ko gano'n. Nag-send message ako doon sa Pilipina. Kasi yung asawa rin niya, nagbebenta rin ng mga gold sa bali sa rin, ano ba yun? Banker din ng mga gold. Ayun, may nagtatrabaho yata sa Goldan yung asawa rin niya. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ko rin binalik yung alahas sa kanya. Kaso nga lang, sabi ko sa kanya, kasi pinacheck ko kung talagang totoo. Pinacheck ko dun sa alahasan sa Taiwan. Sabi yan, fake ito, walang kahit na ibinta mo to sa gilid ng daan, walang bibili niyan kasi peke. Yung parang pang night market lang na na gold ang mga yan, sabi niya sa akin. Yung bangketa lang. Sabi yung ganon. Talaga, sabi ko nga rin. Tapos kinumprunta ko yung dalawa pa naman binili ko ha. Dalawang binili ko. Hindi ko na binalik. Magkano lang naman ang ko per gramo, di dalawang binili ko noon, dalawang alahas with pendant pa yun ha. Kinumpronta ko siya, ayaw ko na makipag-away kung nakagastos yata ako ng mga 3,000, hindi ko alam kung magkano na yung nagastos ko sa kurun yung pera ng chick kasi dito ko binili, hindi sa peso. Sabi ko gano'n, sinabi ko sa kanya na peke yung binibinta niya. Katapos ko anong sinabi ng mag-aalahasan sa Taiwan, yun din na sinabi ko yung nabibili, kahit ay binta mo sa palengke, hindi walang bibili yan. Kasi peke, sabi niya sa akin. O di, natamhimi ako. Bala ko pa na bumili ng maramihan. Magmula noon, hindi na ako bumibili sa mga online seller na yan sa Facebook kasi nagbibinta rin siya sa online Facebook dito kesyo raw galing sa Pilipinas, kesyo raw galing sa Dubai. Magmula noon natuto na ako, hindi na ako bumibili kasi karamihan sa mga nag-online selling na yan, bago nila bilhin sa mga pinagkukuhanan nila, hindi rin nila chine-check. Kaya hindi sure kung yung mabinibili nyo ay pure na gold or peke. Kailangan katapos yung bilhin or bago kayo bumili, may pag-uusap muna kayo kung hindi totoong gold yun at hindi pwedeng isanla, pwedeng ibalik sa kanya. Ayun nga lang. Ako hindi ko na binalik. Kunting halaga lang naman Ayaw ko na may pag-away sa kanya. Kesyo sabi niya sa akin na yung pina-check daw niya sa asawa niya kasi banker ng gold din yun. Ganito ganyan. Sabi ko, totoo talaga. Sabi ko ganon. Sabi ng talagang yung popular na gold na sa Taiwan ko pina-check ko lang naman kung totoo talaga. Sabi niya peke. Sabi niya ganon. Walang halaga yung gold mo, sabi ganon sa akin. Kaya natamimi ako. Magmula noon,
Hindi ko na ano. Ayaw ko naman siyang siraan. Marami naman bumibili sa kanya sa online, nakikita ko. Kaso nga lang, ayaw ko siyang siraan sa mga customer niya. Kaso nga lang, hindi lang naman siya nabibintay. Kayong mga bumibili ng mga alahas sa online Facebook na yan, mag-ingat kayo para matahimik kayo. Katapos nyong bilhin, ipacheck nyo sa mag-aalahas. Yung talagang alahasahan na, hindi yung i-check to person. Doon mismo kayo talaga yung nag-check. Free naman ang pag-check kung talagang totoo. Walang bayad sa bilihan ng mga gold. Doon kayo magpa-check kasi libre ang pagpapacheck. Walang bayad. Kaya ingat kayo. Sayang ang pera. Baka mabili nyo yung mga yung mga binibinta sa palengke lang. Sinabihan ako yung nag-aalahasan sa Taiwan. Sabi, pang lang to, pang palengke. Sabi nga gano'n Kahit sa palengke, walang bibili nito Sabi gano'n sa akin. Magmula hindi na ako hindi ko na siya kala ko na-record ko yung sinasabi ko, hindi pala. Mga 20 minutes na akong nagsalita ng salita, hindi ko pala na-record. Asar. Tuyong-tuyo na labi ko. Ayan, daming unsel ngayon, Happy Valentine's Day. Tayo ay nakapula ngayon. Ayan ang music na naman. Ganito kaya isot ko hindi biya bagay sa akin kasi malaki ang birbir ko. Baka masuka ang asawa ko sa akin. Ayan. Pwede pa to. Ayan, matatakpan yung birbir mo. Kaso nga lang, matanda na kami, ilang taon na kami nagsasama, sawa na kami sa mga ganyan. Sa mga bagong kasal lang at mag-boyfriend, yun ang mga sabik. Ayan. Kaso nga lang, para sa daming abobot, para sa mga matatanda lang to, katulad ko. Kaso nga lang, ayaw ko na mga ganitong maraming parang pang disco style, kumikinang. Yan, daming kasama yung mga nila, jowa nila. Ayan. Ayun na yung jacket noon na 1,000 ang presyo nung malapit ng tag-init. Bininta lang nila ng 249. Dati ang presyo is 1,299. Ngayon 249 lang. Maganda to kung pag motor sa di kayo sa malamig na lugar. Sayang. Ayan yung magkano ang presyo nito dati, 1,299. Yung mahaba hanggang lampas tuhod, may itim na kulay din. 499 lang. Ayan maganda. Mura. Tapos itong quality ring na to, maganda. 649 lang. Dati ang presyo is 1,599. Ayan, kinabahan ako tumunog yung alarm doon sa gate. Kasi kapag tumutunog yan, parang may kinuha ka sa inside shop. Ayan tumutunog pa rin doon sa New Yorker. Nung medyo lampas ako, katapos inulit ko ulit. Hindi naman sa akin. Kinakabahan ako sa mga ganyan kasi pagtitinginan ka ng mga customer. Ayan, daming tao ngayon. Super ang daming tao. At
binibinta lang ang mga juice na to. Ang daming tao. Fruit juice. Ayan. Punta lang ako rito para sa sa agahan ng asawa ko. Nagsasawa na siya sa cinnamon eh. Kaya iba naman ay ibibigay ko sa kanya. Pwede na ako mag-business ng cinnamon roll. Madali lang naman eh. Magbubukas ako ng cinnamon roll sa Right Market sa Taiwan. Sa Taiwan lang. Hindi ako pwede sa Pilipinas. Kasi may ako doon, tagapangalaga, business manager ko as anak ko. Kaysa naman ipapamahala mo sa Pilipinas yung business mo, ubusin lang nila, nanakawin lang ng mga anak-anak ng mga yan. Nasubukan ko na. Kaya delikadong mag-business sa Pilipinas, ipapaalaga mo sa nanay mo, hindi mo alam yung ibang kapatid mo is wala ring hanap buhay. Doon sila kukuha lahat. Ay nako, luluguihin nila yung business mo. Ayoko na magsalita sa mga ganyan kasi may karanasan na ako sa mga ganyan. Punta tayo doon sa sa taas. Andito tayo sa pinakamataas. Nandito tayo sa 3rd floor. Ayan dyan. Kaya ayan. Mag-isa lang ako gumagalaw, wala yung asawa ko. Ayan. Valentine's Day. Taon-taon naman nagba-Valentine's Day kami. Kaya ako lang mag-isa. Halos lahat kasama mga jowa rito. Tsaka yung mga pamilya nila. Sabado ngayon. Dami kasing naka-stack na work yung asawa ko. Iba-ibang kumpanya tumatawag sa kanya. Ito tayo, ang daming customer sa restaurant. Ay, yung mga nakaupo dyan, binabantayan ng gwardiya yan. Kasi bawal ito yung food panda, taga-deliver. Ang pogi ng taga-deliver, no? Artistahin ng mukha. Kaya, yung mga yan, may nakaupo dyan sa likod ko kanina. Binabantayan ng gwardiya yan kasi bawal dyan eh. May nagagalit yung gwardiya. Ayan, saan tayo? Maglakad-lakad tayo. Busog na busog kasi ako eh. Ayun yung running sushi. Running sushi sa dati-dati halos walang customer to. Alam ko kasi halos araw-araw nandito ako eh. Ngayon marami na Ayan, Asian restaurant. Tagal na to eh. Halos wala naman customer. Dami ring buhay pa rin. Ayan. Baka nangailangan sila ng workers dyan. Yung sauna din eh. Ayun, sauna. Baka pwede akong... may mas magandang sauna rito kung ako ang tataruhin nyo. Sauna dito sa dito lang sa kabila. May exercise. Tapos pwede kang magsauna. Tapos lahat. Kaso nga lang buwanan ng bayad doon. Naka-enroll na ako minsan doon eh. Kaso nga lang ngayon in-stop ko. Ayan, daming tao. Daming tao sa baba rin Ang linis ng shopping mall nila. Wala yung binadaanan ng mga tao. Hindi hinaharangan. Ayan, ganito mga shopping mall na malinis, maganda.